Inay, iligtas mo ako. Nasa impyerno ako. Hindi lang pera ang ninanakaw nila, ginagawa kaming mga halimaw. Huwag kang magtitiwala sa kahit sino, lalo na sa mga may pinakamataas na kapangyarihan. Ang biglaang paghinto ng mga linya, kasunod ng isang nakakabinging sigaw at katahimikan. Iyan ang huling mensahe ni Lenlen, isa sa higit sa 2,000 kaluluwang nakakulong sa Jinboy at Golden Fortune Complex, isang kuta ng krimen na nagkakahalaga ng 15 bilyon na nakatago sa likod ng mapanganib na Dangrek Mountains sa hangganan ng Thailand at Cambodia. Sila ang mga batang Pilipino na may pangarap na maging OFW at mabago ang kanilang buhay ay naloko sa isang kampo ng impyerno, pinipilit na maging kasangkapan para sa isang pandaigdigang network ng crypto scam. Ngunit gaya ng babala ni Lenlen, ang panloloko ay tanging ang tip lang ng malaking yelo. Sa ilalim nito ay nakatago ang isang nakakakilabot na sikreto, isang sabwatan na yayanig sa mundo kapag nabunyag, na kinasasangkutan ng mga pangalan na hindi malalaman ni numan, ang tycoon na si Chelsea, ang dating punong ministro na si Hun Sen, at isang plano na tinatawag na Proyektong Immortalidad. Una sa lahat, bilang isang mapagmahal sa bayang Pilipino, humihiling ako na maglaan ka ng 1 segundo upang mag-subscribe. Hindi lamang ito suporta para sa nilalaman, kundi pagmamalaki rin para sa ating Pilipinas. Sama-sama tayong tumindig para sa ating bansa. Sa video ngayong araw, hindi lang natin ikukwento ang pagsalakay ng Thai Special Forces. Susundan natin ang huling mensahe ni Lenlen upang malutas ang buong nakakagimbal na katotohanan sa likod ng imperyo ng krimen na ito. Sasagutin natin ang mga tanong, ano ba talaga ang proyektong immortalidad? Bakit kailangan nito ng libu-libong buhay bilang sakripisyo? At ano ang tunay na papel ni Hun Sen sa malupit na larong ito ng geopolitika? Higit sa lahat, sa pagtatapos ng video, ibubunyag namin ang isang nakakagulat na detalye na natagpuan sa server ni Chelsea, isang detalye na nagpapatunay na ang pagsalakay ng Thailand ay hindi sinasadyang maaaring nagdulot ng isang pandaigdigang krisis sa biolohiya. Subaybayan natin, bago pa man umalingaw-ngaw ang putok ng baril, bago pa man lumabas ang Task Force Shadow, ang lambak ng Dangrek ay isang ibang mundo, isang nakalimutang mundo na tumatakbo sa sarili nitong mga batas. Ang sentro ng mundong iyon ay ang Golden Fortune Complex, isang kaakit-akit na pangalan na nagtatago sa isang kulungan na walang labasan. Si Maria Elena Lenlen Reyes, isang 22 taong gulang mula sa Pilipinas, ay dumating dito 3 buwan na ang nakalipas na may pangako ng 1,2,000 buwan na trabaho sa BPO. Ngunit pagdating ng pickup truck na nagdadala sa kanya sa 5 metro ang taas na pintuan ng barbed wire, alam na niya na naloko siya. Walang trabaho sa opisina, kundi isang masikip, mabahong dormitoryo na puno ng daan-daang mukha na naghihingalo na tumitingin sa kanya ng walang buhay. Ang kanilang trabaho o mas tumpak, ang kanilang tungkulin ay ang lumikha ng mga pekeng social media accounts. Bawat isa ay binibigyan ng detalyadong script. Magpanggap na isang matagumpay na investment expert, isang magandang babae na nag-iisa o isang sundalo na malayo sa pamilya. Ang kanilang layunin ay bumuo ng virtual na pag-ibig at tiwala sa mga biktima sa buong mundo mula sa Amerika, Europa hanggang sa Hapon. At pagkatapos ay dahan-dahang akitin sila na mag-invest sa mga pekeng crypto exchange. Ang quota araw-araw ay 15, ang sinumang hindi makaabot, ang parusa ay lalong malupit na pagpalo, pagpapakuryente o pagpapagutom ng ilang araw sa isang madilim na isolation room. Ang mga sigaw ng sakit sa gabi ay naging normal na bahagi ng buhay doon. Ang nagpapatakbo ng kampo ay isang tapat na kanang kamay ni Chelsea, isang lalaking kilala bilang warden. Hindi siya nagsasalita ng madalas. Tahimik lang siyang naglalakad at nagbabantay na may dalang electric baton. Ang kanyang tingin ay malamig at walang damdamin, na para bang ang mga taong nasa harap niya ay mga gumagalaw na kasangkapan lamang. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Lenlen kaysa sa mga parusa ay ang pagbabago ng mga tao. Nakita niya ang mga kasama niya sa kwarto na noong una ay umiiyak pa ay naging manhid pagkatapos ng ilang linggo. Natuto silang manloko ng propesyonal,
Nagsasabi ng matatamis na salita ng pag-ibig sa mga biktima sa screen habang ang kanilang mga mata ay wala ng buhay. Ang impyernong ito ay hindi lamang nagkukulong ng katawan, nilalamon nito ang kanilang kaluluwa. Ang pagbabago ay nangyari isang gabi sa huling bahagi ng Setyembre. Ang isang matalik na kaibigan ni Lenlen, dahil sa hindi makayanan ang presyon, ay sinubukan tumakas. Kinaumagahan, kinaladkad ng warden ang babae sa gitna ng bakuran sa harap ng daan-daang tao. Hindi siya sinaktan o pinahirapan. Kinuha lang niya ang isang telepono at may tinawagan. Maya-maya, dalawang lalaki na nakasuot ng puting blouse ang lumabas mula sa isang hiwalay na gusali sa kanluran, isang lugar na walang pinapayagang lumapit. Ininiksyonan nila ang babae ng gamot at siya ay nawalan ng malay. Pagkatapos ay dinala nila siya sa gusaling iyon. Hindi na muling nakita ang babae. Nang gabing iyon, isang bulong-bulungan ang nagsimulang kumalat sa dormitoryo, isang nakakakilabot na bulong-bulungan na mas matindi pa sa mga kwento ng multo. Ang gusali sa kanluran ay hindi isang klinika. Ang mga tumatakas o lumalaban ay hindi pinapatay, kundi inaanina. Ang kanilang mga katawan ay ginagamit para sa isang layunin na mas kakilakilabot pa sa kamatayan. Doon, alam na ni Lenlen na hindi siya maaaring maghintay na mamatay na lamang. Ang cryptoscam ay isa lamang palabas. Ang tunay na dula na may pinakanakakagimbal na mga sikreto ay nagaganap sa likod ng pader ng kanlurang gusali. Sa kabila ng panganib sa buhay, nagpasya siyang hanapin ang katotohanan at ipadala ito sa labas ng mundo. Ito ang simula ng kanyang plano para sa isang mapanganib na aksyon, isang aksyon na magsisimula ng bagyo na paparating. Samantala, higit sa 30 kilometer sa kanluran ng lambak ng Dangrek, sa loob ng isang top-secret na base militar sa Sisaket, Thailand, ang atmosfera ay kasing higpit ng guitar string. Ito ang punong tanggapan ng Task Force Shadow, ang pinakapiling special forces ng Royal Thai Army. Sa 10-10 high-resolution na screen, ang mga datos mula sa USKH-11 reconnaissance satellites at RQ-180 stealth drones ay patuloy na bumubuhos, nagpapinta ng isang detalyadong at nakakakilabot na larawan ng Golden Fortune Complex. Sinubaybayan nila ang target na ito sa loob ng 6 na linggo. Noong una, isa lamang itong kahina-hinalang punto sa ulat ng Interpol tungkol sa money laundering. Ngunit habang naghuhukay sila ng mas malalim, napagtanto nila na ang lawak nito ay lumalampas sa lahat ng imahinasyon. Ang mga transaksyon ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay isinasagawa bawat oras, dumadaloy sa isang komplikadong network patungo sa mga account sa Hong Kong at Cayman Islands. Ito ay isang higanteng financial octopus at ang golden fortune ang utak nito. Si Colonel Somchai Ratanakorn, na may palayaw na Special Ops Wolf, ay nakatayo sa harap ng 3D na mapa ng lugar. Sa edad na 42, ang kanyang buhok ay may ilang silver strands na resulta ng higit sa 20 taon ng pakikipaglaban sa mga operasyon laban sa terorismo at organized crime. Ang kanyang mga mata ay matalim, nagpapahiwatig ng malalim na karanasan. Para sa kanya, si Chelsea at ang kanyang imperyo ay hindi ang una nilang kalaban, ngunit marahil ang pinakamapanlinlang. Ang thermal signals ay nagpapakita na may hindi bababa sa 2,000 tao ang nakakulong sa mga dormitoryo, ulat ng isang analyst na may pag-aalala. Mataas na density, halos walang kalinisan. At, Colonel, nakakita kami ng isang lugar na may abnormal na antas ng seguridad sa kanluran. Ang mga industrial cooling systems ay tumatakbo, 24,007. Sumingkit ang mga mata ni Somchai, nakatutok sa pulang tuldok sa mapa ang gusali, na pinag-uusapan ni Lenlen at ng iba. I-zoom in ang lugar na iyon. Tingnan natin ang infrared image. Ang screen ay nagpakita ng isang concrete structure na walang bintana. Ang infrared data ay nagpakita na ang temperatura sa loob ay pinananatili sa napakababang antas, ngunit may mga abnormal na mainit na puntos na gumagalaw sa isang paulit-ulit na proseso. Mukhang isang laboratorio o isang katayan, bulong ng analyst. Namayani ang katahimikan sa buong silid. Alam ng lahat ang nakakakilabot na implikasyon sa likod ng pahayag na iyon. Hindi lamang ito isang scam camp. Biglang sumigaw ang isang telecommunications expert. Colonel,
Nakahuli kami ng isang napakaliit na data packet na naka-encode gamit ang isang kakaibang protocol. Nagmumula ito sa loob ng complex. Ang signal ay napakahina, tila ipinadala mula sa isang low-level mobile device. Agad na napunta ang atensyon ng lahat sa kanya. Ang isang signal ay makalusot sa makapal na jamming system ng Golden Fortune ay halos imposible. I-decode ito sa anumang halaga. Utos ni Somchai, ang boses ay mababa. 20 minuto ang lumipas na parang isang siglo. Ang technical team ay nagpumilit sa maraming layer ng komplikadong encryption. Sa wakas, nasira nila ang huling firewall. Ang data packet ay bumukas. Hindi ito impormasyon militar, hindi ito mga base schematics. Ito ay isang maikling teksto, minadaling i-type at puno ng mga pagkakamali sa pagbaybay at isang malabong larawan. Binasa ng expert ang bawat salita, nanginginig ang kanyang boses. Inay, iligtas mo ako, nasa impyerno ako. Hindi lang pera ang ninanakaw nila, ginagawa kaming mga halimaw. Huwag kang magtitiwala sa kahit sino, lalo na sa mga may pinakamataas na kapangyarihan. Silanganing pakpak, proyektong immortalidad. Lumapit si Somchai at kinuha ang tablet. Tiningnan niya ang kalakip na larawan. Ito ay isang ID picture ng isang dalaga na may matalinong mukha at malinis na mga mata na puno ng pangarap. Ang pangalan niya ay Maria Elena Reyes at sa ilalim ng kanyang pangalan ay ang logo ng isang universidad sa kanyang sariling bayan. Isang ginaw ang dumaloy sa likod ni Somchai. Nakaharap na siya sa pinakamalupit na terorista, sa pinakamabangis na drug lords, ngunit kailanman ay hindi siya nakaramdam ng gayong personal na galit. Hindi na ito isang itinalagang misyon. Ito ay isang panawagan para sa tulong mula sa isang kababayang bata, isang kaluluwa na pinahirapan sa impyerno. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig na pagsusuri kundi apoy ng matinding determinasyon. Tumingin siya sa mga naghihintay na mukha ng kanyang mga tauhan. Ihanda ang Task Force Shadow, utos niya, umalingaw-ngaw ang kanyang boses. 3 Black Hawk helicopters, fully equipped. Ang target, Golden Fortune. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy, bawat salita, sisirain natin ang impyernong iyon at iuwi natin ang ating anak. Sa labas, nagsimulang lumubog ang gabi at bumuhos ang isang malakas na bagyo. Ang ugong ng rotor blades ng 3 UH-60 Black Hawk helicopters ay nagsimulang umalingaw-ngaw, hinahawi ang ulan, handang sumugod sa sentro ng bagyo. Ang pagsalakay ay opisyal na nagsimula, 10 PM, ika, 10 ng Oktubre 2025. Ang bagyo ay bumuhos sa lambak ng Dangrek na parang perpektong tabing ng kamatayan. Sa loob ng dormitoryo, libu-libong tao ang natutulog, pagod na pagod pagkatapos ng isang araw na piniga ang kanilang lakas paggawa. Ngunit gising si Lenlen. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ginagamit niya ang sandali na ang warden at ang mga guwardiya ay abala sa sugalan sa gitnang lugar. Lumabas siya ng silid, mahigpit na hawak ang isang improvised na screwdriver. Ang target niya ay ang central control box ng dormitoryo na matatagpuan sa dulo ng pasilyo. Kung mapipigilan niya ito, ang lahat ng electronic cell doors ay mabubuksan. Iyon ang tanging pagkakataon upang lumikha ng sapat na kaguluhan, isang bahagyang pag-asa upang makatakas ang sinuman. Samantala, sa madilim na kalangitan, 3 Steel Eagles, 3 UH-60 Black Hawk helicopters ng Task Force Shadow ay lumilipad sa napakababang taas, sumusunod sa mapanganib na lupain upang maiwasan ang SA-18 Strela Air Defense Radar ng kalaban. Sa loob ng cockpit, nakatingin si Colonel Somchai Ratanakorn sa thermal screen kung saan ang Golden Fortune Complex ay lumitaw bilang isang nagniningas na bukol sa gitna ng gabi. Alpha 1, ito ang Special Ops Wolf, umalingaw-ngaw ang boses ni Somchai sa naka-encode na radio, 3 minuto pa bago lumapit sa target. Bravo Team, ihanda ang parachute jump sa bubong ng server room. Charlie Team, i-deploy ang mga remote mines upang putulin ang Highway 67. Walang daga ang makakatakas sa Priya Vihir. Roger, sabay-sabay na sagot ang umalingaw-ngaw. Sa loob ng complex, narating na ni Lenlen ang control box. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang metal cover. Ang mga electrical wires ay magulo. Hindi siya engineer,
Naaalala lang niya ang sinabi ng isang kaibigan na dating electrician na kailangan lang putulin ang pulang wire. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong lambak na lumampas sa ingay ng ulan. Hindi ito kulog. Ang 5 metro ang kapal na concrete wall sa hilagang bahagi ng complex ay sumabog dahil sa isang C4 explosive, sunog at usok ang umakyat. Napaatras si Lenlen. Ang sirena ng alarma ay umalingaw-ngaw ng malakas. Ang mga natutulog na mercenaries ay nagising, kinukuha ang kanilang AK, 40 sumisigaw sa kaguluhan. Alpha, pasok! Sigaw ni Somchay, nangunguna sa 30 sundalo na lumusot sa butas sa pader. Gumalaw sila na parang mga anino, ang kanilang mga baril na Mona 1 na may thermal scope ay patuloy na nag-scan. Kasabay nito, sa bubong ng server room, 10 miyembro ng Bravo team ang lumapag ng tahimik na parang dahon. Agad nilang pinigilan ang mga guwardiya sa watchtower gamit ang tumpak na silenced shots. Ang kanilang layunin, sumalakay sa sentro ng utak na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng krimen. Sa lupa, sumiklab ang labanan. Ang mga mercenaries, bagaman nagulat, ay mabilis na nag-organisa ng isang defensive line at nagpaputok ng RPK machine guns patungo sa Alpha Team. Lumipad ang bala, tumama sa mga concrete walls. Sumulong, huwag kang magpapakita ng awa. Sigaw ni Somchay, naghagis ng smoke grenade upang lumikha ng makapal na screen ng usok. Ginagamit ang pagkakataon, pumasok ang Alpha Team, nahahati sa ilang pangkat na pinipigilan ang bawat pocket of resistance sa dormitoryo. Ang kaguluhan ay namayani. Ang pagsabog ay nagpasindak kay Lenlen. Nagmamadali siyang pumutol ng isang wire. Isang spark ang lumabas. Click. Lahat ng mga cell door ay bumukas. Libu-libong tao ang nagmamadali sa pasilyo. Sumisigaw sa gulat, hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang aksidente ni Lenlen ay lumikha ng perpektong alon ng kaguluhan na naglihis sa karamihan ng puwersa ng kalaban. Samantala, nasira na ng Bravo team ang bintana sa tuktok na palapag ng server room. Pumasok sila sa loob, kung saan daan-daang servers ang tumatakbo. Ang mga screen ay nagkikislapan ng mga numero ng scam transactions. Ngunit ang kanilang layunin ay hindi lamang sirain ang data. Ayon sa satellite photo, may isang lihim na silid. Nakakita sila ng isang pader na mukhang kakaiba. Pagkatapos ng isang malakas na tulak, gumuho ang peking pader, nagbubunyag ng isang malamig at madilim na pasilyo na patungo sa ilalim ng lupa. Isang malakas na amoy ng kemikal at dugo ang umakyat. Ito na, ang silanganing pakpak, bulong ng Bravo team. Pumasok sila, handa na ang mga baril. Ang pintuan ng bakal sa dulo ng pasilyo ay bahagyang nakabukas. Ang tanawin sa loob ay nagpagulat kahit sa mga pinakakaraniwang sundalo. Ito ay isang puting operating room na maliwanag sa ilalim ng mga ilaw. Sa 3 operating tables, 3 biktima ang nakahiga ng walang galaw. Ang kanilang mga katawan ay konektado sa mga komplikadong makina. 2 lalaki na nakasuot ng puting blouse ang nagsasagawa ng isang proseso sa isa sa kanila. Sa tabi nila ay may mga malamig na container na may etiketa na Phase 2 material na naglalabas ng malamulto na puting usok. Sa malaking screen na nakasabit sa dingding, isang komplikadong chart ang tumatakbo na may teksto, Proyektong Immortalidad, pagsukat sa tissue ng Genetic ID3. Ang isa sa 2 nakaputi ay lumingon, nagbago ang mukha nang makita ang mga baril na nakatutok sa kanya. Sumigaw siya sa wikang Tsino, kinuha ang isang handgun. Huwag kang gagalaw, utos ng Bravo team leader, ngunit huli na. Ang malakas na putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa saradong espasyo. Kasabay nito, halos kontrolado na ng team ni Somchay ang gitnang lugar. Narinig niya ang putok ng baril mula sa direksyon ng server room. Bravo, magulat. Special Ops Wolf, nakita namin ito. Diyos ko, mas masahol pa ito sa inaakala namin. Hindi ito panloloko, ito ay isang katayan ng tao. Natigilan si Somchay sa isang segundo. Protektahan ang ebidensya, darating na ang Alpha para tumulong. Kinaladkad niya ang kanyang team patungo sa server room. Ngunit hinarangan sila ng isang pulutong ng mga piling mercenaries na may dalang M79 grenade launchers mula sa isa pang pasilyo.
Isang pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Sa ibang lugar, sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Lenlen na pamunuan ang isang maliit na grupo ng mga Pilipino upang makahanap ng 100 palabas. Naaalala niya ang isang emergency exit sa likod ng kusina. Nang tumakbo sila sa pasilyo na iyon, isang pulutong pa ng mga mercenaries ang dumating mula sa kabilang direksyon. Ang mga ilaw mula sa dulo ng kanilang mga baril ay nag-scan sa mga takot na mukha. Isang malupit na ngiti ang lumabas sa labi ng commander. Ang pasilyo ay naging isang patay na dulo. Sa harap ay ang mga baril ng kalaban, sa likod ay ang karamihan ng tao. Ang pag-asa na kabubuin pa lang ay nalagay sa panganib na mamatay ng tuluyan. Ang pagsitsit ng M19 grenade ay humawi sa hangin, sinundan ng isang pagsabog na yumanig sa pasilyo. Ang concrete dust at debris ay lumipad. Ang Alpha Team ni Somchai ay agad na naipit sa likod ng mga concrete pillars ng matinding firepower. Ang firepower mula sa silangang pasilyo. Sila ay sinusubukan na, pigilan tayo, sigaw ng isang sundalo sa radio. Charlie, suportahan ang kanang panig ng Alpha. Flashbang grenade itapon. Sigaw ni Somchai. Ang boses ay lumampas sa ingay ng putok ng baril. Alam niya na bawat segundo ng pagkaantala ay 1 segundo na ang Bravo Team ay kailangang lumaban ng mag-isa sa pugad ng tigre. 2 flashbang grenades ang itinapon na nagdulot ng isang nakakabinging bang at isang nakasisilaw na liwanag. Ginagamit ang sandali ng pagkalito ng kalaban, sumugod ang Alpha Team. Ang mga burst ng bala mula sa Tavor 11 assault rifles ay bumuo ng isang tumpak na fire net na nagwalis sa resistance pocket. Samantala, sa pasilyo sa likod ng kusina, si Lenlen at ang mga refugee ay nakabaluktot. Ang mga ilaw mula sa AK-47 ng mga mercenaries ay nag-scan sa kanila na parang scythe ng kamatayan. Ang commander ay naglabas ng isang nakakakilabot na ngiti. Para sa kanya, hindi sila tao, mga basurang paninda lamang sila. Ngunit sa sandaling pipigain ng mercenary ang gatilyo, isang malakas na burst ng bala ang umalingaw-ngaw mula sa likuran nila. Ang mga mercenaries ay bumagsak na parang mga cut strings na puppet. Bago pa man nila maintindihan kung ano ang nangyayari, ang mga anino ng Alpha Team ay lumabas mula sa usok ng labanan. Gumagalaw sila ng mabilis, profesional. Natigilan ang tingin ni Somchai nang makita ang pamilyar na mukha may bahid ng dumi, ngunit hindi pa rin naitago ang pagiging matigas ng loob ng dalaga sa satellite photo. Ang babaeng nagpadala ng cry for help, lumapit siya, ibinaba ang baril. Maria Elena Reyes, tumango si Lenlen, lumuha hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa na bagong silang sa gitna ng impyerno. Nandito kami para sa iyo, maikling sinabi ni Somchai, ang boses ay kakaibang mainit. Uwi na tayo. Sinenyasan niya ang 2 sundalo na protektahan ang grupo ni Lenlen. Samantala, sa ilalim ng malamig na bunker, nagtapos ang labanan. Ang 2 puting doctors at 3 guwardiya ay napigilan ng Bravo Team, ngunit mas matindi ang tensyon. Si Lieutenant Natafong, ang electronic warfare specialist ng team, ay ikinonekta ang kanyang kagamitan sa central server. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Diyos ko, Colonel, hindi lang ito data ng organo. Ito ang buong dosyer ng proyektong Immortalidad, mga transaksyon, mga shipment, mga listahan-listahan ng mga donors at recipients sa buong mundo. Ngunit biglang, isang kumikislap na pulang teksto ang lumabas sa malaking screen. Babala, naka-activate ang sistema ng pagkasira. Automatikong pagbura sa loob ng 60 segundo. Tangina, nagtanim sila ng remote deletion protocol. Sigaw ni Natafong. Ang kanyang mga daliri ay lumipad sa keyboard. Ang buong Bravo Team ay huminga ng malalim. Ang mga baril ay nakatutok pa rin, handa para sa anumang pag-atake. 50 segundo, 40 segundo, bilisan mo, sigaw ng Bravo Team Leader. 30 segundo, pawis na pawis si Natafong. Nahaharap siya sa isang multi-layered firewall system na dinisenyo ng mga nangungunang Chinese experts. 20 segundo, kailangan ko pa ng oras, hindi na aabot 20 segundo. Biglang, huminto si Natafong. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag, hindi niya sinubukang sirain ito. Nagbukas siya ng ibang access port gamit ang isang code segment na ibinigay ng US Intelligence. Kopyahin ang lahat, huwag subukang pigilan, sigaw niya.
Ang progress bar ay tumakbo ng mabilis. 5, 4, 3, kopya kumpleto, 2, 1, 0. Lahat ng server screens ay namatay, naging itim. Ang data ay nabura, ngunit ang kopya ang ebidensya ng pinakanakakagimbal na krimen ng siglo ay ligtas na nasa portable hard drive ni Nata Fong. Nakuha namin, humihingal siya. Sa sandaling iyon, sumugod ang team ni Somchai. Kumusta ang sitwasyon? Itinaas ng Bravo team leader ang hard drive. Mas masahol pa sa impyerno ang lahat dito. Tumingin siya sa main screen kung saan isang huling video file ang na-decode bago bumagsak ang sistema. Pinindot ni Nata Fong ang play. Lumabas ang larawan ng isang online meeting, 4 na mukha. Ang isa ay hindi mapagkakamalan, si Hun Sen. Ang tatlo pa, bagaman medyo blurry ang larawan, ay kinumpirma ng NSA recognition software, isang matataas na opisyal mula sa Beijing, isang makapangyarihang pinuno mula sa Moscow, at isang puppet character mula sa Pyongyang. Ang malamig na boses ni Hun Sen ay umalingaw-ngaw ng malinaw. Ang biological network ay dapat palawakin. Kailangan nating pabagsakin ang mahihinang gobyerno upang lubos na makontrol ang supply. Isang boses mula sa Beijing ang sumagot, ang proyekto ay poprotektahan sa anumang halaga. Ang inyong Cambodia ay nananatiling pinaka-ideal na sentro. Tumigil ang video. Ang buong silid ay nalubog sa nakakamatay na katahimikan. Hindi lamang sila nakaharap sa isang criminal syndicate. Nakaharap sila sa isang masamang alyansa ng mga puwersa ng Estado, isang pandaigdigang sabwatan upang gawing resource ang mga tao para sa immortality ng isang piling grupo. Kunin ang lahat, ang data, ang mga container, at ang mga survivor, utos ni Somchai. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Naghuhuntay ang mga helicopters. Kailangan nating umalis dito. Agad nilang inilikas ang mga biktima na buhay pa sa operating tables at dinala ang grupo ni Lenlen kasama ang mahahalagang ebidensya sa itaas. Ngunit nang makalabas lang sila ng bunker, ang ugong ng mga armored vehicle engines ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo, papalapit ng papalapit. Special Ops Wolf, dumarating ang reinforcements ng kalaban. Ang ulat ng Charlie team sa radio, ang boses ay puno ng gulat. Hindi mga mercenaries ito, ay regular na hukbo. Hindi bababa sa 20 BTR, 80 armored vehicles at maraming tanks ang papalapit mula sa direksyon ng Praia Vihir. Sila ay nagpapatupad ng lockdown sa Lambak. Ang mabilis na pagsalakay ay nasa panganib na maging isang malaking labanan, isang direktang paghaharap sa pagitan ng Thai Special Forces at isang hukbo na armado ng mabibigat na armas na inutusan ng direkta ng pinakamakapangyarihang mga tao sa Cambodia. Sila ay napalibutan. Ang ingay ng tank treads na humahawak sa graba ay lumalapit ng papalapit. Ang malamig na tunog nito ay yumayanig sa lupa at sa puso ng mga napalibutan. Ang mga headlights ng mga BTR, 80 armored vehicle mula sa Praia Vihir ay nag-scan ng mga malamulto na linya ng liwanag sa cliff face na ginawang patibong ng kamatayan ang Lambak. Hinihigpitan nila ang siege. Ulat ng isang sundalo mula sa Charlie team sa radio, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Mga 15 minuto pa at mararating nila ang ating posisyon. Sa pansamantalang command tent, nakatayo si Colonel Somchai Ratanakorn sa harap ng tactical screen. Hindi siya natakot. Sa kanyang mga mata ay ang malamig na kalkulasyon ng isang alpha wolf na humaharap sa panganib. Mayroon silang 15 minuto upang iligtas ang higit sa 200 hostages, ang biological evidence na maaaring magpabago sa mundo, at ang buong Special Ops team mula sa isang hukbo na armado ng mabibigat na armas, isang imposibleng misyon. Charlie, gamitin ang lahat ng natitirang Claymore directional mines. Gumawa ng defensive perimeter sa silangang kanyon, utos ni Somchai, ang kanyang boses ay determinado. Bravo! Protektahan ang mga container at ang mga hostages sa anumang halaga. Alpha, sumunod sa akin. Magbubukas tayo ng daan ng dugo. Lumingon siya kay Nata Fong, ang electronics expert. Nat, kumonekta ng direkta sa Eyes of God. Eyes of God ang codename para sa Air Force Command Center sa Ubon Ratchathani Base. Eyes of God, ito ang Special Ops Wolf. Humihingi ng agarang fire support sa Coordinate X-Ray 7. Target, ang armored convoy,
na papalapit mula sa timog silangan. Wasakin ang tanging tulay sa Highway 67. Ulitin, wasakin ang tulay. Wasakin ang tulay. Ang pagwasak sa tulay ay isang matapang na desisyon. Puputulin nito ang daan ng kalaban na magbibigay sa kanila ng mahalagang oras, ngunit nangangahulugan din ito ng direktang pagdeklara ng digmaan sa Cambodian Army. Special Ops Wolf, natanggap ang kahilingan. Ang boses ng F-16 pilot, codename Cobra 1, ay umalingaw-ngaw. Papasok na kami sa posisyon. Sa itaas ng madilim na kalangitan, dalawang F-16C ang humiwalay sa patrol formation, hinahawi ang mga ulap, sumisid sa supersonic speed. Ang target acquisition system sa helmet ng piloto ay nakalock sa reinforced concrete bridge. Cobra 1, target locked, ready to fire missile. Dalawang GBU, 12 Paveway 2 laser-guided bombs, bawat isa ay may timbang na 227 kg, ang humiwalay sa pakpak ng eroplano, lumipad na parang nagniningas na meteors. Ilang segundo pagkatapos, isang higanteng haligi ng apoy ang sumiklab sa malayo, lumamon sa tulay sa isang pagsabog na yumanig sa buong mountain range. Ang armored convoy ng kalaban ay napilitang huminto. Ang formation ay naging magulo. Aabutin sila ng hindi bababa sa 30 minuto upang makahanap ng detour sa ilog. Pilot reporting, "Good luck, Special Ops Wolf." 30 minuto. Iyon ang kanilang window of survival. Ang CH-47 helicopter ay papalapit na. 20 minuto pa, ulat ng radio. Ngunit ang kalaban ay hindi naghintay. Sinimulan nilang paputukan ng 82mm mortar shells ang posisyon ng Task Force Shadow. Ang tuloy-tuloy na pagsabog ay umalingaw-ngaw, ang lupa at mga bato ay lumipad. Ang mga natitirang mercenaries sa complex, na napuno ng bagong sigla, ay nagsimulang mag-organisa ng isang counter-attack. Hawakan ang posisyon, sigaw ni Somchai sa gitna ng putok ng baril at pagsabog. Siya at ang Alpha Team ay bumuo ng isang steel shield. Ang Tavor 21 sa kanyang kamay ay patuloy na umuungol, ang tumpak na mga bursts ay nagpapabagsak sa bawat kalaban na sumusubok na lumapit sa evacuation area. Sa gitna ng magulong labanan, si Lenlen, sa halip na matakot, ay kumilos. Pinunit niya ang kanyang jacket upang tulungan ang isang medic ng Bravo team na bigyan ng dressing ang isang special ops soldier na may shrapnel sa paa. Ang kanyang mga mata, na puno ng kawalan ng pag-asa, ngayon ay nagliwanag ng kakaibang katatagan. Dumaan siya sa impyerno at hindi siya babagsak sa harap ng pintuan ng langit. 10 minuto pa. Ang malakas na ugong ng rotor blades ng CH-47 Chinook ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo ang tunog ng pag-asa. Lumabas ang higanteng transport helicopter sa itaas ng bundok na sinusuportahan ng dalawang Black Hawk. Priority evacuation, hostages and evidence. Lenlen, utos ni Somchai. Ang pag-urong ay naganap sa ilalim ng fire. Bravo at Charlie team ay bumuo ng dalawang fire barriers na pinipigilan ang kalaban habang ang mga hostages kasama ang grupo ni Lenlen at ang mahalagang biological containers ay isinakay sa Chinook. Ang higanteng helicopter ay umuungol, dahan-dahang umaangat mula sa lupa. Si Somchai ang huling sumakay, mahigpit pa rin ang kanyang baril, nagpaputok ng huling bursts patungo sa kalaban bago tumalon sa umaangat na deck. Nang sumirit ang Chinook, lumipad sa ligtas na airspace ng Thailand, tumingin si Somchai sa lambak ng Dangrek, kung saan nagliliyab pa rin ang apoy ng labanan. Nakatakas sila, ngunit alam niya na hindi pa ito ang katapusan. Pumasok siya sa command compartment kung saan ikinonekta ni Natafong ang data hard drive sa isang naka-encode na satellite device. Preliminary report, Colonel, sabi ni Natafong, maputla ang mukha. Ang data ay nagpapakita na ang proyektong Immortalidad ay hindi lamang nagbibigay ng organo, sila ay nag-aaral ng isang nanotechnology, isang uri ng serum na may kakayahang regenerate ang mga cells at pahabain ang buhay. Ngunit ito ay compatible lamang sa isang napakabihirang gene group. Ang mga pinuno sa video lahat sila ay kabilang sa gene group na iyon. Natigilan si Somchai. Ambition for immortality. Iyan ang pinakahuling motibo. Sa sandaling iyon, isang espesyal na naka-encode na signal ang inilipat sa headset ni Somchai.
Ito ang boses ng liaison officer mula sa US Diego Garcia Base. Special Ops Wolf, sinubaybayan namin ang buong sitwasyon. Congratulations sa tagumpay. Ngunit maghanda ka. Ang boses ng opisyal ay naging seryoso. Ang Beijing ay opisyal na nag-akusa sa Thailand ng pagsalakay sa sovereign territory at humihiling na agad na ibigay si Chelsea kasama ang lahat ng kanyang assets. Ang Moscow at Pyongyang ay sabay-sabay na nagpahayag ng suporta. Ang hard drive na hawak mo ay hindi na ebidensya. Ito na ang mitsa para sa isang pandaigdigang digmaan. Huminto ang opisyal sa isang segundo, pagkatapos ay nagtapos. Ang labanan sa lambak ay tapos na. Welcome sa tunay na digmaan, Colonel. Tumingin si Somchai sa labas ng bintana kung saan ang maitim na ulap ay nakabalot pa rin. Napagtanto niya na ang pagtakas sa tank siege ay ang madaling bahagi. 1 a.m. ika-16 ng Oktubre 2025. Si Saket Military Base. Sa labas, bumalik ang katahimikan ng gabi, nagtatago ng mga scars ng nakaraang labanan. Ngunit sa loob ng strategic briefing room, isang mas nakakakilabot na bagyo ang nabubuo. Ang hard drive na naglalaman ng data ng proyektong Immortalidad ay nakahiga sa mesa maliit, ngunit ang bigat nito ay sapat upang durugin ang isang buong bansa. Si Colonel Somchai Ratanakorn, kasama ang mga matataas na opisyal ng Thailand at mga liaison experts mula sa US, ay nahaharap sa isang malupit na katotohanan. Ang kanilang tagumpay militar ay nagdulot ng isang global-level diplomatic crisis. Ang punong ministro ay nagkaroon ng urgent phone call sa Chinese ambassador, ulat ng isang Thai general. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Humihingi ang Beijing na agad nating ayusin ang kamalian na ito. Tinawag nila ang pagsalakay bilang isang aksyon ng terorismo ng Estado at humihiling ng extradition ni Chelsea at ng buong Task Force Shadow para sa paglilitis. Ang buong silid ay nalubog sa katahimikan. Ang kahilingan ay hindi naiiba sa isang pagdeklara ng digmaan. Ang Moscow at Pyongyang ay nagpadala rin ng mga protest notes na may parehong mabibigat na salita, patuloy ng general. Bumubuo sila ng isang political alliance na nagtutulak sa atin sa isang sulok. Ang American Liaison Officer, sa pamamagitan ng naka-encode na screen mula sa Diego Garcia, ay nagsalita. Ito ay isang premeditated na laro. Hindi nila inaasahan na makukuha natin ang ebidensya. Ngayon, gagawin nila ang lahat upang itanggi o bawiin ito. Ang hard drive na iyan ay ang pinakamapanganib na item sa planeta, Colonel. Tiningnan ni Somchai ang hard drive. Alam niya na mula sa sandaling ito, ang labanan ay hindi na para sa Task Force Shadow lamang. Ito ay naging labanan ng buong kaharian ng Thailand. Lumingon siya kay Natafong, na nagtatrabaho ng walang tigil sa loob ng maraming oras, pula ang mga mata, ngunit kumikinang sa karunungan ng isang henyo. Ano ang sitwasyon ng data? Colonel, mas komplikado ito kaysa sa inaakala natin, sagot ni Natafong. Ang hard drive na ito ay hindi lang naglalaman ng data, ito ay isang patibong. Ipinakita niya ang isang code segment sa malaking screen. Sa loob ng huling layer ng proteksyon ay may isang super sophisticated malware na tinatawag kong Longya. Ito ay dinisenyo upang i-activate ng remote. Kung susubukan nating kopyahin ang data ng normal o kung magpadala ang kalaban ng isang activation signal, hindi lang nito buburahin ang hard drive, maglalabas din ito ng isang virus na may kakayahang pabagsakin ang buong military network natin. Muli, namayani ang katahimikan. Ang kalaban ay hindi lamang malupit, sila ay labis na mapanlin lang. Ginawa nila ang ebidensya laban sa kanila bilang isang time bomb. Maaari mo ba itong in-neutralize? Tanong ni Somchai. Sinusubukan ko, sagot ni Natafong. Kailangan kong lumikha ng isang virtual sandbox environment, isang digital prison upang ihiwalay ang Longya at i-extract ang data ng ligtas. Ngunit kailangan ko ng oras. At sa oras na iyon, kailangan nilang maging ganap na offline. Agad na inilabas ang utos. Ang buong Saket Base ay naputol mula sa panlabas na network. Nagsimula ang isang tahimik na digmaan sa cyberspace. Samantala, sa medical bay ng base, si Lenlen at ang higit sa 200 rescued victims ay ginagamot. Ang mga pisikal na sugat ay maaaring gumaling, ngunit ang mga scars sa kaluluwa ay hindi. Marami pa rin ang natatakot, sumisigaw sa kanilang pagtulog. Si Lenlen ay isa sa iilan na nanatiling kalmado.
Tahimik siyang nakaupo, nakatingin sa malayo. Nagbigay siya ng paunang pahayag at ang bawat salita niya ay tumugma sa mga nakakakilabot na data na na-extract ni Nata Fong. Hindi na siya biktima, siya ang naging pinakamahalagang saksi. Pumasok si Somchai sa silid niya. Naglagay siya ng isang baso ng maligamgam na tubig sa mesa. "Salamat, Lenlen," bulong niya. "Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Nay," sabi ni Somchai. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. "Kung hindi dahil sa iyong tapang, hindi malalaman ng mundo ang katotohanan ito." Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Ngunit dahil din dito, nasa matinding panganib ka. Gagawin ng kalaban ang lahat upang patigilin ang isang saksi. Mula ngayon, poprotektahan ka 24,007. Walang sinuman ang pinapayagang lumapit ng walang direktang utos mula sa akin." Tumango si Lenlen. Naroon pa rin ang takot, ngunit sa tabi nito, isang apoy ng galit at determinasyon ang sumisiklab. Nawalan siya ng mga kaibigan, nawalan ng kabataan sa impyernong iyon. Hindi niya hahayaang maging walang kabuluhan ang kanilang sakripisyo. Sa sandaling iyon, ang radio ni Somchai ay nagring ng isang urgent beep. Ito ay si Nata Fong. "Colonel, nakita ko na. Nakatago sa source code ng Longya ay may isang backup communication protocol. Patuloy itong nagpapadala ng mga super small data packets sa isang IP address sa mismong Bangkok." Napatahimik si Somchai. "Anong ibig mong sabihin? May mole, Colonel, o isang hunting team na nandito na sa lupain ng Thailand? Hindi na nila kailangang umatake mula sa labas. Nandito na sila sa loob ng ating bahay." Bago pa man makarek si Somchai, namatay ang lahat ng ilaw sa base. Ang emergency power system ay umungol, pagkatapos ay tumahimik din. Ang security alarm ay umalingaw-ngaw, pagkatapos ay namatay. Ang buong base ay nalubog sa ganap na kadiliman at katahimikan. General alarm. Ang buong base ay inaatake. Ang boses ng guwardiya ay umalingaw-ngaw sa radio bago naputol ng static. Nagsimula na ang pangangaso. Ang kalaban ay hindi umatake sa pamamagitan ng tanks o eroplano. Umatake sila sa pamamagitan ng kadiliman, sa pamamagitan ng katahimikan. At ang kanilang target ay hindi ang base. Ang kanilang target ay ang silid ni Lenlen at ang server room kung saan hawak ni Nata Fong ang puso ng katotohanan. Ang kadiliman na bumabalot sa Sisakit Base ay hindi isang simpleng power outage. Ito ay isang sandata, isang perpektong tabing para sa mga wolf na nangangaso. Agad, ang Berdeng Night Vision Goggles ay inilabas na ginagawang isang malamulto na lupain ang mundo para sa Task Force Shadow. Lahat ng team, buksan ang thermal, magulat ng posisyon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Somchai sa internal communication channel, malamig at determinado. Alam niya na ito ay isang coordinated attack, isang tumpak na EMP strike na nag-neutralize sa buong power grid. Ang kalaban ay hindi lamang elite, sila ay armado ng high-end technology. "Bravo team, ano ang sitwasyon sa server room?" tanong ni Somchai. "Ligtas kami, Colonel," sagot ni Nata Fong, na sinabayan ng clacking ng keyboard. "Tinataguyod ko ang sistema gamit ang huling backup battery. Ang pintuan ng bakal ay nakalock, ngunit sinusubukan nilang pasukin. May tunog ng drilling sa labas. Hawakan ang posisyon. Darating ang suporta." Lumingon si Somchai sa Alpha Team. "3 sa inyo, sumunod sa akin sa server room. 2 sa silid ng saksi. Makipag-ugnayan sa guard team upang lumikha ng 2 defensive layers. Gumalaw." Ang base militar, na dating pinakaligtas na lugar, ngayon ay naging isang nakamamatay na maze. Ang mga anino ay gumagalaw ng mabilis sa madilim na pasilyo. Walang tunog iyon ang attack team. Hindi sila mga mercenaries. Ang kanilang galaw, ang paraan ng paghawak nila ng baril, at ang ganap na katahimikan ay nagpahiwatig na ito ay isang Professional Special Forces Unit, posibleng Russian Spetsnaz o isang elite unit mula sa PLA Special Operations Forces. Sa silid ng may sakit, ang 2 sundalo ng Task Force Shadow ay kararating lang nang ang pintuan ay biglang sinira ng matinding puwersa. 2 anino ang sumugod. Ang kanilang mga silenced guns ay naglabas ng nakamamatay na mga bala. Sumiklab ang close-range shootout. Ang mga muzzle flashes ang tanging liwanag. Sumigaw si Lenlen at yumuko sa sahig.
Nakita niya ang isang Thai soldier na bumagsak, ang dugo ay kumalat sa puting tile floor. Ang isa pa, bagaman nasugatan sa braso, ay galit na nagpaputok, pinipigilan ang dalawang umaatake. Si Lenlen ay hindi na ang dating mahina na babae. Sa sandali ng krisis, ang survival instinct ay umiral. Mabilis siyang gumapang patungo sa metal oxygen tank sa sulok ng silid. Kahit napakabigat, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang igulong ito patungo sa pintuan. Nang makita ang aksyon ni Lenlen, naintindihan ng natitirang Thai soldier. Naghagis siya ng smoke grenade patungo sa dalawang umaatake. Pagkatapos ay sumigaw, "Dapa, Lenlen." Agad na dumapa si Lenlen. Ang sundalo ay nagpaputok ng isang huling shot sa valve ng oxygen tank. Puffed! Ang tangke ay tinulak ng malaking presyon, lumipad patungo sa pintuan na parang torpedo, tumama sa dalawang umaatake na nalilito sa usok. Isang malakas na thud at dalawang sigaw ng sakit ang umalingaw-ngaw. Ang pasukan ay hinarangan. Samantala, sa server room, huminto ang ingay ng metal drilling. Sa halip, isang mahina na hiss ang narinig. "Gas mask! Bilis!" Sigaw ni Nata Fong. Ang Bravo team ay nagmadaling magsuot ng kanilang mga masks. Isang stream ng knockout gas ang nagsimulang pumasok sa silid sa pamamagitan ng mga vents. Gusto nila tayong hulihin ng buhay at kunin ang hard drive. Agad na napagtanto ng Bravo team leader. Sa sandaling iyon, kararating lang ang team ni Somchai. Nakita nila ang tatlong anino na naghahanda na maglagay ng shape charge sa pintuan ng bakal, ambush. Senyas ni Somchai. Ang Alpha team ay nagpaputok mula sa dalawang panig ng pasilyo na bumubuo ng isang nakamamatay na pincer. Nagulat sa pag-atake, agad na sumagot ang enemy special forces. Sumiklab ang matinding gunfight. Ang mga muzzle flashes ay patuloy na kumikislap. Si Somchai, na nakatago sa likod ng pader, ay naramdaman ang sharp shooting ng kalaban. Ang bawat shot nila ay tumama sa mga mahihinang punto, mga profesional sila. Target ang ulo at dibdib. Utos ni Somchai. Isang enemy soldier, habang nagre-reloading, ay nagpakita ng isang maliit na tattoo sa kanyang pulso, isang umuungol na oso. Walang duda, direktang kumikilos ang Moscow. "Nata Fong, gaano karami ang oras mo?" Sigaw ni Somchai sa radio. 2 minuto. "Colonel, halos ma-isolate ko na ang Longya, pero ubos na ang battery." 2 minuto. Alam ni Somchai na hindi sila makakatagal ng matagal laban sa isang katumbas na kalaban. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mapanganib. Sinenyasan niya ang isang sundalo. Huling grenade. Itapon sa dulo ng pasilyo sa kaliwa. Distract. Sumabog ang granada, umakyat ng atensyon ng 2 Spetsnaz. Ginagamit ang sandali, sumugod si Somchai palabas ng kanyang cover. Ang Tavor 21 sa kanyang kamay ay nagwalis ng isang perpektong arc. Ang 2 anino ay bumagsak. Ngunit ang ikatlo ang commander ay handa. Lumingon siya, ang kanyang AK-12 ay nakatutok ng diretso sa dibdib ni Somchai. Sa sandaling iyon, tumigil ang oras. Tiningnan ng 2 commander ang mata ng isa't isa sa pamamagitan ng night vision lenses. Alam ni Somchai na hindi niya ito maiiwasan. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi ito mula sa AK-12. Ang Spetsnaz commander ay natigilan. Isang pulang tuldok ang lumabas sa gitna ng kanyang noo. Bumagsak siya, nagbubunyag ng taong nakatayo sa likod. Ang Bravo team leader na bahagyang binuksan ang pintuan ng bakal at nagpaputok ng decisive shot mula sa loob. "Nata Fong, tapos na." "Mabuti." Huminga ng maluwag si Somchai. Lahat ng team umatras sa server room, gumawa ng huling defensive line. Kahirapan pa lang silang mag-organisa. Pinatibay ang pintuan ng isang malamig, may kapangyarihan na boses ang umalingaw-ngaw mula sa loudspeaker ng base, isang sistema na tila hindi apektado ng EMP. Colonel Somchai Ratanakorn, ito si General Seri Kosan, commander ng Cambodian Special Forces. Kayo ay napapalibutan ng isang armored division. Ibigay ninyo si Chelsea, ang saksi na si Maria Elena Reyes, at ang mga stolen assets. Mayroon kayong 10 minuto upang sumuko ng walang kondisyon. Kung hindi, sisirain namin ang buong base. Ang banta ay hindi na nakatago. Si Hansen
at ang kanyang mga kaalyado ay opisyal na naglabas ng kanilang baraha. Ang pag-atake ng Spetsnaz ay ang paunang laro lamang. Ang tunay na labanan, isang malaking paghaharap ng militar, ay malapit nang magsimula. 10 minuto. Ang ultimatum ni General Serey Kosan ay umalingaw-ngaw sa loudspeaker system, tumatama sa malamig na concrete walls ng Sisakit Base na parang death sentence. Sa labas, ang makapal na gabi ay hinawi ng mga headlights ng 12-dosenang T-55 tanks at BTR-80 armored vehicles. Ang kanilang mga kanyon ay nasa posisyon, handang gawing dagat ng apoy ang base sa isang utos lang. Sa loob ng server room, walang gulat, tanging matinding katahimikan ng konsentrasyon mula sa mga sundalo ng Task Force Shadow. Nakaharap na nila ang kamatayan ng hindi mabilang at hindi naiiba ang pagkakataong ito. 9 minuto, ulat ni Natafong. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen kung saan siya ay nagpupumilit sa digital monster na Longya. Tiningnan ni Colonel Somchai ang mga determinadong mukha sa paligid niya. Alam niya na ang pagsuko ay hindi isang opsyon. Ang pagsuko kay Lenlen ay nangangahulugang itulak siya pabalik sa impyerno. Ang pagsuko sa hard drive ay nangangahulugang payagan ang pinakamalupit na sabwatan sa kasaysayan ng tao na patuloy na matago. Makinig kayo, sabi ni Somchai. Ang kanyang boses ay mababa at malinaw na lumalampas sa ugong ng mga makina sa labas. Hindi tayo susuko, ngunit hindi rin tayo lalaban sa isang walang kabuluhang labanan. Magbubukas tayo ng daan ng dugo sa pamamagitan ng karunungan. Tiningnan niya ang digital map ng base. 2 kilometro sa kanluran ay may isang lumang drainage tunnel na itinayo noong Cold War na patungo sa makapal na kagubatan. Iyon ang ating tanging labasan. Ngunit paano tayo makakarating doon? Tanong ng Bravo team leader. Sila ay nagpapasiege sa lahat ng dako. Ang mga mata ni Somchai ay kumislap ng malamig na liwanag. Gusto nila ng palabas. Bibigyan natin sila ng palabas. Lalabas ako mag-isa na parang para makipagnegosasyon. Masyadong mapanganib, Colonel. Sabay-sabay na tumanggi ang team. Iyon ang tanging paraan upang maakit ang buong atensyon nila sa pangunahing gate, matigas na sinabi ni Somchai. Sa sandaling iyon, dadalhin ninyo ang saksi at ang ebidensya sa tunnel. Natafong, ikaw ang susi. Lahat ay lumingon kay Natafong. Na-isolate ko na ang Longya, sabi ni Natafong. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala. Ang virus na ito ay isang patibong, ngunit isa rin itong master key. Dinisenyo ito upang kumonekta sa lahat ng sistema nila. Maaari ko itong gamitin upang i-hack ang kanilang command network. Ano ang maaari mong gawin? Tanong ni Somchai. Marami, ngumiti si Natafong. Maaari kong i-hijack ang kanilang mga drone. Tingnan kung ano ang nakikita nila at ang pinakamahalaga, Colonel, kung iko-connecta ko ang hard drive na ito sa Global Communication System sa pamamagitan ng US satellite, maaari kong i-broadcast ang video na iyon. Naunawaan ng buong silid ang plano. Hindi lang ito pagtakas, ito ay ang pagbabalik ng laro. 7 minuto, ulat ng isang sundalo. Lenlen, lumingon si Somchai sa dalaga. Handa ka na ba? Ikaw ang magsasalita ng katotohanan sa harap ng buong mundo. Tumingin si Lenlen sa mga mata ni Somchai na puno ng tiwala, pagkatapos ay sa mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para sa kanya. Tumango siya ng buong puso. Ang takot ay ganap nang nawala, nanatili na lang ang galit at determinasyon. Handa na ako. Mabuti, simulan ang operasyon. Ang plano ay ipinatupad ng may perpektong katumpakan. Ang Charlie Team at kalahati ng Alpha Team na pinamumunuan ang grupo ng mga hostages kasama si Lenlen ay lihim na gumalaw patungo sa pasukan ng tunnel. Ang Bravo Team at ang natitirang Alpha Team ay nagtatag ng isang huling defensive line sa paligid ng server room. 5 minuto. Sa labas, nagsimulang mawalan ng pasensya si General Kosan. Maghanda sa pagpapaputok, utos niya. 10 minuto. Sa server room, nagtagumpay si Natafong. Nasa loob na ako. Nakikita ko ang footage mula sa kanilang mga drone. Itinutuon nila ang lahat ng kanilang firepower sa pangunahing gate. Mabilis niyang ni-redirect ang signal. Ikinonekta ang hard drive sa pre-connected na US military satellite. Konektado. Handa nang i-broadcast, Colonel. 3 minuto. Huminga ng malalim si Somchai. Inalis niya ang kanyang helmet at body armor, nakasuot lamang ng battle fatigues.
Lumabas siya ng server room ng mag-isa. Naglakad patungo sa nag-iisang pangunahing gate. 2 minuto. Ang mga headlights mula sa 12 ng tanks ay tumama kay Somchai, na ginawa siyang isang nag-iisang target sa gitna ng gabi. Sa pamamagitan ng binoculars, ngumiti si General Kosan. Ang Alpha Wolf ay sumuko. Lumabas siya. Maghanda sa pag-aresto. Utos ni Kosan. Itinaas ni Somchai ang kanyang dalawang kamay. Naglakad ng dahan-dahan. 1 minuto. Natafong. Ngayon na. Sigaw ni Somchai sa microphone na nakatago sa kanyang kuwelyo. Sa sandaling iyon, isang unprecedented event ang nangyari sa buong mundo. Mula sa mga TV screens, sa mga pangunahing newsrooms sa New York at London, hanggang sa mga cellphone screens ng bilyon-bilyong tao, biglang na-hijack ang lahat. Ang screen ay dumilim, pagkatapos ay lumabas ang larawan ng isang online meeting, 4 sa pinakamakapangyarihang mukha sa underworld, Hun Sen, Beijing, Moscow, Pyongyang. Ang malamig na boses ni Hun Sen ay umalingaw-ngaw ng malinaw. Ang biological network ay dapat palawakin. Kailangan nating pabagsakin ang mahihinang gobyerno upang lubos na makontrol ang supply. Sa labas ng base, sa lahat ng tactical screens ng Cambodian Army, ang video ay na-broadcast din. Natigilan si General Kosan, namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang mga sundalo ay tumingin sa isa't isa ng may pagkalito. Ano ang pinaglalabanan nila? Isang sabwatan na nagtataksil sa sangkatauhan? Yumanig ang mundo, agad na humingi ng paliwanag ang mga gobyerno. Nag-convene ng urgent meeting ang United Nations. Ang laro ay binaliktad. Umatras, utos ni Somchai sa radyo. Hindi na siya ang target, ang buong mundo ay nakatuon na ngayon sa Phnom Penh at Beijing. Ginagamit ang matinding kaguluhan ng kalaban, lumingon si Somchai at tumakbo patungo sa rally point. Ang Task Force Shadow ay mabilis na umurong sa lihim na pintuan ng tunnel na wala sa ilalim ng lupa bago pa man naintindihan ni Kosan kung ano ang nangyayari. Nang pumasok sila ng malalim sa tunnel, narinig ni Somchai ang huling ulat ni Natafong. Colonel, bago ako mag-disconnect, nag-iwan ako ng isang maliit na regalo para kay General Kosan. Hindi naman mahalaga ang buong video ay na-loop ng walang katapusan sa loudspeaker system niya. Ngumiti si Somchai ng pagod, ngunit puno ng kasiyahan. Ang labanan sa lambak ay nagtapos sa isang matalinong blow na hindi na maaaring maging mas kahanga-hanga. Ngunit alam niya na kapag lumabas sila sa tunnel na ito, hindi na sila mga sundalo ng isang bansa. Sila ay magiging mga hunted ng pinakamakapangyarihang puwersa sa planeta. Ang tunay na digmaan para sa survival ay nagsisimula pa lang. 6 a.m., 16 ng Oktubre, 2025. Nang ang pagod na mga sundalo ng Task Force Shadow at ang grupo ng mga survivors ay lumabas mula sa lihim na pintuan ng tunnel, hindi sila sinalubong ng mainit na sikat ng araw, kundi ng isang silanganing kalangitan na nagniningas sa isang blood red na kulay na parabang ang buong mundo ay nagdurugo. Ang huni ng mga ibon ay napalitan ng walang humpay na buzz ng mga electronic devices habang ang balita ng insidente sa Dangrek ay kumalat sa bilis ng liwanag sa bawat screen, bawat aparato sa buong mundo. Ang unmarked convoy ay nagdala sa kanila ng malalim sa masungit na kabundukan ng Chiang Mai, walang nagsalita. Tiningnan ng mga sundalo ang labas ng bintana kung saan ang kanilang bayan ay payapa pa rin, ngunit alam nila na para sa kanila, ang bayan ay isang alaala na lang. Sila ay naging mga multo, inabandona ng sarili nilang bansa upang pigilan ang isang diplomatic fire na malapit nang sunugin ang buong rehiyon. Ang Base X, kung saan sila dinala, ay hindi isang base militar. Ito ay isang anino, isang underground intelligence center na itinayo noong Cold War na nilagyan ng cutting-edge technology na ibinigay ng mga Amerikano. Ito ang magiging kanilang bagong tahanan, kulungan, at kuta sa darating na digmaan. Nang dinala si Lenlen sa ligtas na medical area, isa lang ang tanong niya, isang tanong na tumama sa puso ni Somchai. Ang pamilya ko, ligtas ba sila? Si Somchai, na sumama sa kanya, ay nanatiling tahimik sa loob ng mahabang sandali. Mula kagabi, wala ka ng pamilya, sabi niya. Sa pangalan lang, Lenlen. Poprotektahan sila, dadalhin sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan, ngunit hinding-hindi mo na sila makikita. Iyan ang presyo na kailangan mong bayaran upang manatili silang buhay.
Tumulo ang luha sa pisngi ni Lenlen, ngunit hindi siya humagulgol. Naunawaan niya ang kalupitan ng digmaan na kanyang pinasok. Ang sakit ng pagkawala na ito ay gagawin niyang lakas. Sa Central Briefing Room, ang mga world news reports ay na-project sa isang malaking screen. Ang political earthquake ay sumabog na sa UN Security Council. Ang Chinese ambassador ay pinalo ang mesa, tinawag ang video bilang isang walang katotohanan na smear, isang produkto ng sophisticated deepfake technology na ginawa ng kanluran upang magdulot ng kaguluhan sa Asia. Tinawag ito ng Russian ambassador na isang giyera na provokasyon. Ang Cambodian government, sa ilalim ng pamamahala ng isang acting prime minister, ay nagdeklara na ang dating punong ministro na si Hun Sen ay nawawala sa isang internal security incident at tinanggihan ang lahat ng kaugnayan. Ang mundo ay nahahati sa dalawa. Sa isang panig ay ang matitigas na pagtanggi ng mga superpowers, sa kabilang panig ay ang hindi maikakailang ebidensya na nakatago sa isang hard drive sa Base X. Ang Thai General at ang American Liaison Officer ay lumabas sa screen. Masama ang sitwasyon, Somchai, sabi ng general, ang kanyang boses ay mabigat, hindi maipaliwanag ang political pressure. Upang protektahan ang national sovereignty, napilitan ng gobyerno na maglabas ng opisyal na pahayag na ang pagsalakay ay isang aksyon ng isang grupo ng rogue soldiers na hindi sumusunod sa utos. Sa publiko, kayo ay namatay sa linya ng tungkulin. Nanatiling tahimik ang mga sundalo ng Task Force Shadow. Alam nila na darating ito. Tinanggap na nila ang kanilang kapalaran nang pinili nila ang daang ito. Ngunit off the record, ang American officer ay nagsalita. Ang kanyang boses ay malamig ngunit malinaw, kayo ang pinakamahalagang puwersa sa labanang ito. Hindi na kayo mga sundalo, kayo ay isang deniable intelligence unit. Nagbago ang inyong misyon, hindi na defense, kundi offense. Ipinakita niya ang isang global map na may kumikislap na pulang tuldok sa Guangdong, Novosibirsk, Sinaiiju, at isang bagong lokasyon sa Middle East. Ito ang natitirang mga pasilidad ng proyektong Immortalidad. Sinusubukan nilang ilipat ang teknolohiya at muling buuin ang plano. Ang inyong misyon ay hanapin at sirain sila bago nila makumpleto ang susunod na yugto ng plano. Wala kayong opisyal na suporta, walang bansa ang nasa likod ninyo. Nandito lang kami, sa dilim. Huminto siya. At ang screen ay nagpakita ng isang bagong mukha, isang lalaki na may salt and pepper hair. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. At hindi kayo lalaban ng mag-isa. Ipinadala rin ng kalaban ang kanilang mga wolf upang manghuli. Dmitry Volkov, ang multo, dating colonel ng GRU, isang master ng psychological warfare at assassination. Siya at ang kanyang Severus team ay na-activate. Ang kanilang target, kayo, ang dalaga, at ang hard drive. Hinding-hindi pa siya nabigo. Tiningnan ni Somchai ang mukha ni Dmitry Volkov. Napagtanto niya ang kanyang tunay na kalaban, isang labanan na hindi lang sa pamamagitan ng baril, kundi sa pamamagitan ng intelligence, tiyaga, at kalupitan. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan, ang mga multo na handa para sa huling labanan. Tinatanggap namin ang misyon, sabi ni Somchai. Ang kanyang boses ay matigas. Ang labanan sa lambak ay tapos na. Ang digmaan para sa kinabukasan ng sangkatauhan ay nagsisimula pa lang ngayon. At sa isang lugar, ang mga hunter ay nagpapatalas din ng kanilang mga pangil, handa para sa isang pandaigdigang pangangaso. Ayon sa inyo, sino ba talaga ang utak sa likod ng nakakakilabot na sabuatan na ito? Iwanan ang inyong opinion sa comment section. Gusto naming marinig ang inyong pananaw. Hindi kayo nag-iisa sa labanang ito. Pindutin ang subscribe at ang notification bell upang samahan kami sa paglalakbay na ito upang ibunyag ang katotohanan. Paalam at hanggang sa muli.